Karamihan sa mga lalaki ay alipin at hindi pa nila alam to. Hindi alipin ng trabaho, hindi alipin ng pera, pero alipin ng mga babae. Naglalakad sila sa buhay na parang may tanikala, nakatali sa sariling pagnanasa, palaging humihingi ng approval, nagpapakapagod para lang mapansin at iniisip nila na yun ang pag-ibig. Hindi yun pagmamahal, kahinaan yun. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi nirerespeto ng babae ang kahinaan. Hindi nila hinahangaan ang pagiging desperado. Pero karamihan ng lalaki araw-araw nabubuhay sa ganitong mga psychological traps. Hindi nila nakikita, hindi nila kayang putulin. Hindi nila alam na mulat sa pool yung laro na pinapasok nila, nakaset up na laban sa kanila. Hindi ito tungkol sa pagkamuhi sa babae. Hindi ito tungkol sa bitterness. Ito ay tungkol sa pag-intindi sa totoong rules ng attraction at pagbawi ng lakas mo bilang lalaki. Kasi kung hindi, gugugulin mo ang buhay mo kakahabol sa mga babaeng pinagtatawanan ka lang habang nakatalikod ka, makukontento ka sa tira-tirang respeto at lulubog ka sa pagsisisi. Kaya makinig ka mabuti. Sasabihin ko sa iyo ngayon ang mga psychological traps na ginagamit ng mga babae at karamihan ng lalaki hindi nakakatakas dito. At kung hindi mo matututunang kumawala, hinding-hindi mo mabubuo ang buhay, ang confidence, or ang masculinity na karapat-dapat sa'yo. Trap number 1, the validation trap. Lahat ng lalaki ay gusto ng approval ng babae. Natural yan, nasa dugo natin. Pero eto ang twist, alam yan ng mga babae at ginagamit nila yon. Minsan hindi nila alam, minsan sinasadya para manatili kang nakatali sa kanila. Bibigyan kanila ng konting pansin, isang ngiti, isang simpleng papuri at bigla kang mahuhulog. Para kang isda na kumagat sa hook. Bigla mong babaguhin ang schedule mo, gagastos ka ng pera, magpapakahirap ka para lang mahabol ulit yung pakiramdam na yon. Akala mo nagbubuild ka ng attraction, pero hindi, nagiging addict ka lang. At tulad ng kahit anong addict, babalik at babalik ka para sa susunod na dose, kahit ikaw na mismo ang nasisira. Ang paraan para makawala. Tigilan mo yung paghahanap ng validation mula sa babae. Ikaw mismo mag-validate sa sarili mo. Sa pamamagitan ng disiplina, achievements, at pagkakaroon ng purpose. Kapag ang lalaki ay natutong buuin ang value niya mula sa loob, ang approval ng babae ay nagiging bonus na lang. Hindi oxygen na kailangan mo para mabuhay. At pag nakita niya yon, dun ka niya nire-respeto. Trap number 2, the drama trap. May mga babae na sadyang gumagawa ng gulo kasi doon sila nakakakuha ng control. Magte-test sila gamit ang away, bigla ang mood swings at silent treatment. At yung mga mahihinang lalaki, nagpapanik, nagpapaliwanag ng sobra, naghahabol, nakikiusap pa para lang ayusin ang lahat. Ang hindi mo alam, hindi lang basta-basta ang drama niya. Isa itong test. Gusto niyang makita kung kaya mong manatiling kalmado kahit binabanatan ka niya ng emosyon. Kapag bumigay ka, bagsak ka. Ang totoong malakas na lalaki ay hindi sumasayaw sa bagyo niya. Nanatili siyang grounded. Hindi siya nakikipag-argumento gamit ang emosyon. Hindi niya sinusubukang makuha ang approval niya sa gitna ng tantrum. Matatag siyang nakatayo. Ganun ka pumapasa sa test. At ganun mo pinapakita na hindi ka lang isa sa mga batang lalaki na kaya niyang paikutin. Trap number 3, the friend zone trap. Ito ang sumisira sa mga lalaki kaysa sa alak. Akala mo kapag lagi kang nandyan, binibilhan mo siya ng regalo at palagi mong pinapakinggan ang lahat ng problema niya. Darating yung araw na makikita niya kung gaano ka kaalaga. Mali. Nakita na niya yon mula pa sa simula at nilagay ka na niya agad sa kategoryang safe, predictable, walang spark. Ang friendzone ay hindi aksidente. Isa itong strategy. Pinapalapit ka niya ng sapat para tumaas ang ego niya, pero pinapalayo ka naman ng sapat para hindi siya kailanman mag-commit. Para kang emotional support na aso at binibigyan ka lang niya ng kaunting tira para manatili kang loyal. Gusto mo ng katotohanan? Ang paraan para makatakas sa friendzone ay huwag kang kailanman pumasok doon. Mag-set ka ng boundaries, ipakita mo ang intention mo, at kung hindi siya nagre-reciprocate, umalis ka. Dahil bawat segundo na nasasayang mo doon,
bawat segundo din na nawawala sa self-respect mo. Trap number 4, the future talk trap. May mga babae na magpipinta ng magandang larawan ng future tulad ng mga anak, bakasyon, kasal at isang perfect na buhay na magkasama kahit hindi pa nga napapatunayan kung compatible talaga kayo. At ikaw naman ay kumakagat. Nag-i-invest ka ng emosyon, pera at kahit spiritual energy sa isang ilusyon. Pero eto ang catch. Yung mga pangako ng future ang bumubulag sa'yo sa present. Hindi niya kailangan tuparin yon. Kailangan lang niyang patuloy na ipakitang posible. At ikaw naman, tuloy-tuloy kang hahabol. Ang solusyon? Masakit to pero simple lang. Husgahan mo ang babae base sa actions niya ngayon, hindi sa mga pangako niya para sa kinabukasan. Ang respeto ay hindi nabubuo sa mga pangarap. Nabubuo ito sa consistency, loyalty at reality. Trap number 5, the sexual trap. Ang sex ang pinakamakapangyarihang currency sa mundo at alam yan ng mga babae. May mga babae na gagamitin ito bilang sandata. Gagawin nilang leverage ang intimacy. Gagamitin para gantimpalaan ka, parusahan ka o kontrolin ka. At ang mga mahihinang lalaki, ibebenta ang kaluluwa nila para lang makuha ito. Pero tandaan mo to, ang lalaking alipin ng sex, hindi kailanman magkakaroon ng totoong power. Isusuko niya ang values niya, ang goals niya, pati ang masculinity niya, kapalit lang ng pag-asa na makapasok doon. Hindi yan love, blackmail yan. Magtayo ka ng buhay kung saan ang babae ay complement lang, hindi ang center. Kontrolin mo ang urges mo. I-channel mo ang energy mo sa paglikha, hindi sa desperation. Dahil ang lalaking kayang masterin ang libog niya, siya ang lalaking hindi kayang kontrolin ng kahit sino. Trap number 6, the guilt trap. Hindi mo naman ako pinapahalagahan ng sapat. Masyado kang nakafocus sa trabaho mo. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo to. Pamilyar ba? Yan ang mga guilt na nakapackaging na parang pag-ibig. At sobrang daming lalaki ang bumibigay sa bigat niyan. Iniiwan nila ang misyon nila. Binababa nila ang standards nila. Nagpapakumbaba sila para lang mapasaya siya. At sa proseso nawawala sila sa sarili nila. Ito ang masakit na katotohanan. Ang babaeng tunay na nirerespeto ka, hinding-hindi hihilingin na isakripisyo mo ang misyon mo para lang sa comfort niya. Ang lalaking inuuna ang purpose niya palagi mas may respeto kaysa lalaking inuuna ang babae niya. Tandaan mo to, ang babae dumarating at umaalis, pero ang purpose ay walang hanggan. Trap number 7, the social proof trap. May mga babae na nabubuhay sa pagpapakumpitensya sa iyo. Ipapaalam nila na merong ibang lalaki sa paligid niya, magbibigay siya ng hints na may options sila or makikipaglandian sa harap mo para lang makita kung paano ka magre-react. Kapag nagmakaawa ka, mas lalo kang naghahabol or nalulunod ka sa selos. Congrats, nahulog ka na sa trap niya. Ang gamot? Indifference. Kapag tumigil ka sa pag-react sa mga laro niya, kapag malinaw mong pinakita na hindi ka takot na umalis, nagbabago ang buong dynamics. Gumagana lang ang social proof kapag nakikisali ka. Ang high-value na lalaki ay hindi nakikipagkumpitensya para sa atensyon. Atensyon niya mismo ang gustong kuhain ng iba. Trap number 8, the sympathy trap. Hindi lahat ng trap ay halata. May mga nakatago sa anyo ng kahinaan. Maglalaro siya na siya ang biktima sa past relationships niya, sa struggles niya, sa trauma niya. At ikaw naman dahil mabuting lalaki ka, papasok ka para iligtas siya. Nagiging therapist ka niya, savior at emotional crutch. Pero eto ang realidad. Hindi nai-inlove ang mga babae sa therapist nila. Nai-inlove sila sa mga lalaking nire-respeto nila. At kung lahat ng ginagawa mo ay sipsipin ang lahat ng problema niya, hindi ka lover. Ginawa ka lang niyang emotional landfill. Mabuti ang may compassion. Pero ang savior syndrome ang sisira sa'yo. Tumulong ka, pero wag mong kalimutan ang sarili mo. Gumabay ka, pero wag mong buhatin ang lahat. Trap number 9, the comfort trap. Ito ang pinaka-subtle.
dahan-dahan kanyang hihilahin palayo sa risk, sa challenge at sa growth. Huwag ka nang masyadong magtrabaho. Huwag ka na munang mag-gym ngayon. Bakit ka ba palaging nagpupush ng sobra? Sa unang tingin, parang pagmamahal or concern. Pero sa totoo, ito ay stagnation. At ang stagnation ang pumapatay sa mga lalaki. Sa oras na tumigil ka sa paglago, nagsisimula ka ng mamatay. Ang babaeng hinihikayat kang humina, hindi ka pinoprotektahan. Sinisiksik ka niya hanggang sa hindi ka na makahinga. Makakawala ka lang pag pinili mo ang growth kaysa sa comfort sa bawat pagkakataon. Dahil ang lalaking laging pinapatalas ang sarili niya, hindi nawawalan ng respeto. Karamihan ng lalaki ay hindi nakakatakas sa mga traps na to. Ginugugol nila ang buhay nila kakahabol sa validation, nalulunod sa drama, nabubulok sa friendzone at namamalimos ng tira-tirang respeto. Hindi yan pamumuhay. Pagiging alipin yan. Pero ikaw, narinig mo na ang totoo. At ngayon, may choice ka. Pwede kang manatili kung nasaan ka, nakahook, minamanipula at kontrolado, or pwede kang kumawala. Pwede mong tigilan ang pagiging alipin ng validation, libog, guilt at comfort at magsimulang mabuhay bilang lalaking may purpose, disiplina at self-respect. Ang mundo ay hindi nirerespeto ang mahihinang lalaki. Ang mga babae ay hindi nirerespeto ang mahihinang lalaki. At sa kaibuturan mo, hindi mo rin nirerespeto ang sarili mo kapag mahina ka. Kaya tumayo ka. Putulin ang mga tanikala. Lumayo sa lahat ng traps na nagpapaliit sa'yo at pasukin ang lakas na para talaga sa'yo. Dahil sa dulo ng lahat, ang lalaking hindi kayang kontrolin ay hindi kayang pigilan. Kung tinamaan ka talaga ng video na to, patunayan mo na hindi ka lang isa sa mga lalaking nakikinig tapos nakakalimot. Mag-subscribe ka, i-like mo to, at mas importante, simulan mong isabuhay yung mga narinig mo ngayon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.